I'm not a widow. Ang ilang mga tao ay nagsasabi na ikaw ay pupunta sa maling paraan kapag ito ay isang paraan lamang ng iyong sarili. Kamakailan lamang, tinawagan ko ang aking kumpanya ng pamumuhunan upang gumawa ng withdrawal. Ang nag-assist sa akin ay mukhang bata pa at nagpakilala bilang Matthew at ipinaalala sa akin na kami ay nasa isang recorded line. Hayaan niyo po akong hanapin ang inyong account. Naalala ko ang sinabi niya pagkatapos niyang kunin lahat ng details ng aking account. Nabalitaan ko ang iyong asawa ay namatay kamakailan. Ikinalulungkot ko po ang pagkawala niya. Pagkatapos ko magbulong-bulungan, sinabi niyang babaguhin niya ang aking marital status sa balo. May kung ano sa loob ko na bumagsak. Huwag mong baguhin ang status ko, sabi ko. Hindi ako balo. Nagkaroon ng nakakabinging katahimikan sa kabilang linya. I'm sorry po, sabi ni Matthew. Ngunit hindi ba patay na siya? Siya nga, sabi ko. Ngunit hindi ako balo. Bumulong si Matthew nang hindi maintindihan. Alam kong hindi niya alam ang sinasabi ko. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Ngunit ayokong sabihin sa akin ng isang estranghero sa telepono kung ano ako, lalo na nabalo ako. Pero akala ko po, panimula ni Matthew. Don't worry about my marital status, putol ko. Ang IRS, alam niyang pumanong na ang aking asawa at walang mga implikasyon sa buwi sa pag-withdraw ng pera mula sa isang root account. Sumagi sa isip ko ang pag-iisip na ang aming recorded na napag-uusapan ay maaari maging isang mahusay na tape ng pagsasanay. Paano kaya haharapin ang mga crazy widows? Hindi tulad ng iba na nakaligtas sa kanilang mga asawa, hindi ko binago ang aking marital status sa Facebook nang mamatay ang aking asawa. Sa tuwing magpo-post ang mga kaibigan ko ng mga mensahe ng pakikiramay tulad ng ang aming mga puso ay nanggagaling sa mahirap na oras na ito. Mabilis kong binubura ang mga ito. Agad na nag-sign in ako sa Facebook account ng aking asawa upang muling palamutihan ang kanyang page. At baka aksidente ako makipagkaibigan sa isang tao habang nasa loob ako ng account niya. Parang isang normal na bagay lang ang ginagawa ko noon. Maya-maya, nagpadala sa akin ng text ang aking anak. Talagang nabigla si Dom. She wrote, sinabi niya na sinubukan siyang kaibiganin ng kanyang ama sa Facebook. Nagkunwari akong isang malaking pagkakamali ang lahat. Ngunit natutuwa ako na hindi ko rin naging kaibigan ng kasintahan ni Doms. Ang isang kahilingan na kaibigan mula sa isang namatay na tao ay isang kapanipaniwalang pagkakamali. Ngunit ang dalawa ay mahirap para ipaliwanag. Ang totoo, hindi ako balo. Ang aming mga vows, pagkatapos ng lahat, ay nagsabi hanggang sa kamatayan hindi maghihiwalay para sa akin. Napagtanto ko na ang aking katayuan bilang isang balo ay walang kaugnayan sa kung ano ang nararamdaman ko tungkol dito. Marahil maraming mga balo ang hindi gusto nito. At kabaliktaran noong nag-google ako na hindi ako balo. Nakita ako na maraming patuloy sa mga malulungkot na mga babae na may mga asawa nga, ngunit sinasabi nilang parang mga balo sila. May asawa ba ang isang balo? Ito ay lumalabas mula sa Internal Revenue Service. Ang taon na kamatayan ay ang huling taon kung saan maaari kang mag-file ng kasama sa iyong namatay na asawa. Ang kautosang ito ng IRS ay tiyak na nagtatak sa pakikinabang ng mag-asawa lampas sa kamatayan. Nasa likod ko rin ang Biblia, dalhin ang katarungan sa iyo nila, ipaglaban ang usapang balo. Isaiah 1 verse 17, ESV. Ang Diyos, ang gobyerno at ang Google ay nagsasalita sa isang boses. Ito ay isang mahalagang sandali, isang sandali ng transcendente na katotohanan ng pagpapatawad. Hindi ako balo, at least hindi pa.